Hi guys! Welcome back po muli sa ating channel, and if you're new here, please subscribe, like, and share ng ating pong video for the safety ng ating pong mga anak and for the safety of ourselves. Kung tayo po ay meron pong karanasan sa kagat ng aso. What to do if you are bitten by a dog. So Yendra was bitten by a dog. Whose dog is that? Avery's. O Avery's daw, sabi niya, yung kapitbahay namin yan sa gilid. So, one day, kumakain kami ng breakfast. Yendra is talking to us. Mag-asawa, sabi niya, I will not go back there in our friend's house because the dog attacked me and I got scratched. So, sabi ko, saan? And then, tinitinong niya, ito sa kanang paa. And then, we look at it, wala namang scratch. And then, habang siya kumakain siya, nagkwento ulit siya. Ulit, nakatatlong kwento. I will not go there again. I have scratch. Sabi ko, pakicheck nga niyan. Sabi ko sa asawa ko, pakicheck nga niyan. Wala naman siya nakita. Pero nung chinek ko dun sa kaliwa, merong scratch nga. Ganun, nakascratch. Hindi ko alam kung ngipin ng aso or yung claws ng aso. So, yung pinakaunang ginawa namin is to consult the owner of the dog. Pumunta kami doon to get sympathy na yung aso nila nakadisgrasya, o di ba? So nung pinuntahan namin sila, galit pa sa amin, no? Galit pa sa amin. At sila ay nagwawala na hindi daw sila kinagat, ang kanilang palusot ay imposible daw na si Yendra ay nakapasok sa kanilang bahay. It is impossible that Yendra was there inside their house kasi inaaway daw nila yung anak niya, di ba? Ang lahat ng sagot, di ba? We just inquire if the dog bite Yendra, but their answer is imposible daw nakapasok siya doon sa kanilang bahay kasi inaaway daw nila yung kanilang friend. So, to make the long story short, nainis na ako. Although talo sana sila kung nireport namin sa barangay, that was Sunday. Sunday po kasi siya. Pero sabi ko sa kanila, whether you are going to accept the facts na kinagat si Yendra or hindi, dahil kapabayaan ninyo kung bakit nakagat yung aking anak. Sana mangyari din sa inyo. So, sabi ko, magpapacheck up kami. So, we went there we are from Tanza, Cavite, right, Yendra? Stop your tongue, okay? Not good. That's not good, Yendra. Okay. So, we went to Tanza, Cavite sa may, ano ba yan? Yung bagong hospital dyan sa may Pure Gold, Tanza. And then, ang quotation sa amin na ibinigay ay, first shots ay 11,000. O, 11,000 daw. Sabi, 11,000? Sabi ko, hindi rapatis. So, ano yun ha, 11,000 pesos. First shots pala, 4 na shots ang kailangan. So, ang gagawin pala natin pag nakagatin ng aso, ay kailangan kagad nating mag-relax, syempre. Mag-isip, magpapaturok tayo mga kapatid. Hugasan yung hugasan yung nakagat. Tapos ng sabon, tapos alamin kaagad kung nasaan yung pinakamalapit na ABC Center, Animal Bite Center. ABC, Animal Bite Center. Okay, so nag-google kagad ako, ABC near me, at saka itinuro po ako doon sa Paradahan. So kung if anyone here ay taga Cavite, sa Paradahan po ay itinuro kami doon. Paradahan, Cavite. So we went there and fortunately ay bukas sila ng Linggo. So 2 araw na yun kasi Friday yun nangyari. Friday ng hapon yata, mga ganon. Tapos or Webes, mga ganon. Basta hindi ako mapakali, pumunta ako doon. And then Yendra was having a shot. Sinat siya ng anti-rabies. Tapos, isa-shot sana siya ng tawag nito ng anti-tetano. Kaya lang, ang anti-tetano pala ay sinashot lamang sa tawag nito. 6 years old pataas, 5 years old lang siya. Nangyari lang nung napakatangkad niya. Can you please stand, Yendra? Oh, di ba? Matangkad kasi itong batang ito parang 7 years old na. Alright, so how many shots do you get, Yendra? 4. Oh, 4 shots. So, nakuha po niya yung 4 shots within siguro mga in the span of 1 month. Sunod-sunod yung
Una at pangalawa, tapos yung pangatlo ay after a week, and then after 3 weeks yata yung isa naman. So in short, ay naturukan po si Yendra. At ang tawag nito, ang presyo po ng bawat turok ay 650. Medyo mura lang po, 650. Tapos, 4, so 650, 1,3, 2,600 po ang nagastos namin. So, yung 2,600 na po, na yun, ay, although, pwede sana yung, pwede sana yung hingiin doon sa may-ari na nakakagat ng aso. Ayan po sa Republic Act 9482. Ayan, binasa ko lang po siya kanina. Anti-Rabies Act of 2007 ay nakalagay po dito na dalawang bagay ang tatandaan pag nakagat ng aso. Within 24 hours, report immediately any dog biting incident to concerned officials, barangay officials, or health workers, police, etc. Yung mga government veterinarians. Tapos, assist the dog bite victim immediately and shoulder the medical expenses incurred and other incident expenses relative to the victim's injury. Kung sa'yo yung aso, i-assist mo yung nakagat. If it's your dog, you need to assist the injured person para sa turok. Ikaw ang mag-shoulder, okay? Ikaw ang mag-shoulder. And then, sabi rito, pet owners who refuse to have their dog put under observation will have a fine 10,000 pesos. Tapos yung pangalawa, meron pa silang, in addition, pet owners who refuse to have their dog put under observation and do not shoulder the medical expenses of the person bitten by their dog shall be meted a fine of 25,000 pesos. So, yung 2,600 pala, nagastos ko kasi hindi ko na siya inilapit sa tawag nito sa pabarangay ko sana nainis na ako inaway pa kami, nagko-consult naman kami, inaway pa kami. So nasa ano po siya, no, nasa RA o Republic Act number 9482, wag po nating kalimutan, 9482. At napaka importante po na dapat hindi kasi masyadong solid ang evidence namin kung talagang kinagat si Yendra kasi na-scratch lang kasi siya ng ganun Pero as parents, hindi natin pwedeng pabayaan yung ating anak na may scratch. Pwede kasi kahit yung claws ng hayop ay pwedeng mag-cause ng anti-rabies, ng rabies. Kaya kailangan ma-inject ng anti-rabies. So, yan po, at ang amin pong ginawa is we go to the center, at nagpaturok po kaagad. So, yun po ang pinaka magandang gagawin. As humans, hindi na po ako naningil doon sa aming kapitbahay kasi nakita ko yung kapitbahay namin. Medyo kalbo na Kalbo, ibig sabihin, meron siyang sakit na malala kasi naging kalbo siya. Hindi na lang ako naningil sa kanila. Hindi ko na lang sila na-report sa barangay. But kung mangyari na sa nakagat kayo ng aso o nakakagat yung aso ninyo, tandaan po ninyo yung RA 9482. So ako rin po ay kompleto na po ako ng anti-rabies. Ako po ay nakagat ng pusa. Naka 4 shots po ako. And later on nakagat rin ako ng aso at nakadalawang booster ako. So, is the shots Yendras painful or not? Hindi siya painful. Pero umiyak siya, no? Kahit hindi painful. Umiyak siya. And, for the safety, mga kapatid, huwag po tayong magpatumpik-tumpik kasi baka maging aso yung ating mga anak o maging aso yung mga taong nakagat. So, hanggang dito na lang po. Ang tanong ay, paano pag yung gas-gas na yon ay tawag nito ay hindi na pala sa aso, doon lang pala yan sa sa bulaklak. Okay lang ba yon na na-injikan? Okay lang kaya yon mga kapatid? So, what do you think? Please comment down below. Thank you for watching and see you again. And this is Yendra, my beautiful daughter. Say bye-bye na. Bye-bye, everybody. Subscribe to our
channel. Good job. Good job. Bye-bye.